Magandang hapon mga kapatid. Gusto niyo po ba malaman kung sino yung richest Filipino politicians holding office in 2025? Wow. No. Ito po. Meron po ditong 16 politicians na talaga namang sila ang pinaka-rich na politician, no? Ito po, no? Number 1, Leandro Leviste, 54.8 billion. Ito po ang anak ni Loren Legarda. Jose Alvarez, 4.67 billion. Martin Romualdez, 3 billion. Mark Villar, 2.8 billion. Number 5, Camille Villar, 1.7 billion. Albi Benitez, 1.2 billion. Julio Ledesma IV, 1 billion. Yeda Marie Romualdez, 477.9 million. Marcos Bongbong, 437 million. And Ismael Mangudadatu, 390.6 million. Lucy Torres Gomez, 335.3 million. Number 12, Ramon Huico Jr., 338.8 million. 333.8 million ang kay Ramon Huica Jr. Pang 12. And pang 13, Rosana Vergara, 327.4 million. Number 14, Alex Advincula, 260.3 million. Michael Duavit, 258.7 million. And Lani Mercado, 245.6 million. Sila po yung naturingan na 16 na richest Filipino politicians holding office in 2025. Ang masasabi ko po dito, sila lang naman yung katumbas ng 12 nating matitinong politiko na may nakita tayo na ambag sa bansang Pilipinas. Pero itong 16 na ito, nakitahan ba natin sila ng ambag? Ha, mga kapatid? Hindi ba't sa ngayon ang problema ng taga-gobyerno ay puro nakawan, puro turuan, puro bangayan, puro pagsusunson ng mga ninakaw? Hindi nyo ba nararamdaman kung sila'y nagkakainggitan sa dami ng mga nananakaw, ng mga magnanakaw na hindi nabubulgar? Ngayon ay nagkakabulgaran. Pero itong 16 na ito'y nakasiguro na sila'y mayaman na. No? Richest politician. No? Richest politicians holding office in 2025. Sila yung mga mayayaman, yumaman sa pera ng bayan. Bakit? Tayo nagpapasweldo, pero hindi makakaila na sila ay may mga korupsyon na nagawa. Pero walang bumabatikos, walang naglalakas loob. Kasi, bakit? Sila rin kasi ang nagbabatikusan. Sila rin kasi ang nagtuturuan. Gaya ng nangyayari ngayon. Pero ni isa walang nakukulong. Walang magpatunay. Dahil kapag nagpatunay ang isa, ay siguradong maglalabas din ang patunay sa kanya ang binabatikos niya. Ganyan ang laro ng mga politiko. Magnakaw ka bilang isang kaawa-awang mamamayang Pilipino. Sigurado, ang
ang hustisya, mabilis pa sa alas 4. Ikukulong ka, ora-orada. Walang awa, sisipa-sipain ka pa. Pero mga politiko pag nagdakaw, sikat na sikat ang pangalan. Bulgar na bulgar. Pero ano? May nakulong ba? Wala. Bakit? Kasi yung mga planong magpakulong at mga nagbulgar, may mga ninakaw din. May mga anomalya din. Kumbaga, mga palabas lang nila sa gobyerno ang ginagawa nila. Bakit? Para masira ang mga pangalan ng isa at maging sikat ang isa. Pero saan ka? Lahat sila pare-parehong magnanakaw. Hindi ba? Sikat siya kasi pinag-uusapan siya. Wow! Minumura, nilalait! Pero hindi mapakulong. Bakit? Yung tumutugis sa kanya, yung nag-iimbestiga sa kanya, yung mga nagtuturo sa kanya, magnanakaw din. Niloloko tayo, mga kapatid. Ano mapapala natin sa mga ganitong politiko? Hindi pa ba kayo matatauhan? Lalo na yung mga loyalista, mga DDS. Hindi pa ba kayo matatauhan? Saka pipili nyo ng matinong uupo sa gobyerno. Lalong mapang-api at mapang-abuso ang napipili nyo. Ang napapapunta sa inyo. Bakit hindi nyo subukan yung mga minumuran nyo, inaalipustan nyo, yung pinagtatawanan nyo? Bakit hindi nyo subukan kaya yan? Baka sakaling sila magdulot sa inyo ng magandang buhay sa bansang Pilipinas. Piliin nyo naman yung mga tao na hindi natin nabalitaan na naging sikat sa pagnanakaw. Ba't hindi nyo subukan kaya na maging matinong butante kayo pagdating ng eleksyon? Ba't di kaya ninyo ilagay sa utak nyo pagdating ng eleksyon na ito, nabalitaan kong nagnakaw. Ito, hanggang ngayon namamayagpag at tumatakbo na naman. Wow! Kung ay isip nyo lang sana yan, mismo ang isip nyo rin. Kung itong kaliwang isipan nyo ay nagsabing, yan ay magnanakaw, yan ay nakita kong sikat na sikat ang pangalan sa pagnanakaw, pera ko ang ninakaw. Pagdating dito sa kanan mo, may isip mo, uy, yung hinahangaan ko nandito, pero ito pala ay magnanakaw. Habang yung isa namang isip mo ay nakapag-isip muli, ito, si V ay wala akong narinig dito na ninakaw. Pagdating sa kanan, makaboto na nga. Iboto ko na lang itong hindi ko naririnig na nagnanakaw. Pero ano, bakit marami pa rin sa inyo ang tanga? Boto pa rin kayo ng boto dahil hinangaan ninyo, dahil sikat. Ipinagtanggol nyo kahit nakita nyo na, kitang-kita nyo na binabatikos ng lahat. Wow talaga kayo. Wow talaga kayong mga Pilipino. Nakakahinayang ang pagiging Pilipino nyo. Hindi na ba talaga pwedeng baguhin ang takbo ng gobyerno sa pamamagitan ng ating boto? Hindi pa man eleksyon, nagpapaalala na ako. Magpakatalino naman kayo. Maawa kayo sa sarili nyo. Dugo ang lumalabas na pawis sa inyo nang dahil sa pagpapagod. Ang sabi nga ng construction boy, yan, maghalo na semento sa gitna ng araw. Yan, nababagsakan ng kanilang mga ginagawang building. Yan, napakadelikado ng kanilang trabaho sa maliit na sweldo. Pero ano, kahati pa rin ang taga-gobyerno. Yung labandera, isang tambak na labada nilalaban araw-araw. Gasgas na ang mga kamay. Karne na sa kalalaba. Pero ano, kahati pa rin ang gobyerno sa kinikita niya. Aminin man natin o hindi, lahat ng ating kung anong merong kinikita ang Pilipino, kahati ang gobyerno. Anong nangyayari sa kalahating yan na nakukuha ng taga-gobyerno?
ninanakaw, nagpapasarap, sikat, bilyones, milyones ang mga pera. Kayo magkano? Swerte na kayo maka10,000 sa isang kinsenas. Dahil, yun na nga lang, 8,000 na kinikita mo, ang kalpas sa'yo ay 2,000, 3,000 sa loob na isang buwan. Yung kinsenas katapusan mo, sasahod ka ng almost 15,000 kasama overtime. Magkanong kalpas sa'yo? Maawa kayo sa buhay nyo, ha? Mga kapatid, eto, ang mayayamang tao, ayan o, mayayamang tao, bilyones, milyones, samantalang tayo, ulam natin tuyo, bagoong, gulay na bulan lang. Kawawa ka, di ba? Ikaw ang pagod na pagod, pero ikaw ang walang malamon. Ikaw ang walang sustansya ang ginakain, pero sila, humihiga sila sa pera, walang kapagod-pagod. Dahil kasi yan sa ating mga ambag. Sila, anong ambag? Wala, di ba? Magpasikatan, magpagalingan, sa gobyerno magpabango ng mga pangalan para patuloy na makapagnakaw. Salamat mga kapatid, yan lang po.